itong si Senator Risa Hontiveros ay may ginasa po diyan po sa Senado, mga kababayan, na hinihinala na posibleng maging Alice Guo 2.0 na naman, mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, ayon po dito sa mismong YouTube channel ni Senator Risa Hontiveros ginisa si Joseph C. sa Senate hearing, mga kababayan. So ito, i-play po natin. So, Mr. C, saan naman po kayo lumaki? Mic niyo, sir. Your Honor, I can import to be to the inside in. Kita nyo? Sir, Because bakit po makaka-incriminate sa inyo kung sasagutin niyo yung komite? Hirap na hirap magsalita, mga kababayan, kahit English. Diba? Ito yung pinakamalupit dito, mga kababayan. Kita nyo ha, hirap na hirap magsalita kahit English. Di lalo na kaya mga kababayan kung Tagalog pa. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Saan kayo pinanganak at ngayon saan kayo lumaki? because of the ongoing case sa CA. And again, gaya ng sinabi ko kanina, I'm presuming na kung anong isasagot nyo sa komite, yun din naman ang isasagot nyo sa kaso. Pwede ba kayong mag-share ng mga karanasan ninyo habang lumalaki kayo? Yan Mga na. growing up years nyo, childhood nyo, can you share any experiences about those? Pasensya na po, Your Honor. I can import Nako po. my right to be silent. Saan po kayo nag-aaral, Mr. C? Nako. I can import. Nako. Hindi mga kababayan. Ito pagka hindi niya masagot. Kasi ikaw, ulitin ko ulit yung sinabi ko, mga kababayan, na nung panahon na pinag-uusapan natin yung issue ni Alice Guo. Kung ikaw ay dito lumaki sa Pilipinas, alam mo kung saan ka nag-elementary, alam mo kung saan ka nag-high school, at alam mo kung saan ka nag-college. Ang isa pa dyan, mga kababayan, syempre, habang lumalaki ka, may mga childhood friend ka dyan. May mga kababata ka, may mga kaibigan ka, at especially kung dito ka lumaki sa Pilipinas, marunong ka magsalita ng Tagalog. Kung mapapansin nyo po, dito po kay Joseph Say, talagang hirap na hirap magsalita, mga kababayan, kahit nga English Hirap na hirap po siya magsalita. Di lalo na po kaya kapag Tagalog pa. Diba? So malaki ang posibilidad, mga kababayan, na hindi po ito lumaki dito po sa ating bansa. Ano po, ang masaklap nga lang kasi, mga kababayan, may mga katulad pa pala ni Alice Guo na nananatili po dito po sa Pilipinas. Anyway, shoutout po kay Ma'am BMB Irene P. at saka kay Ma'am Eileen Drinon na. May galab shoutout po at saka sa mga kaibigan nyo po dyan po sa Japan. Anyway, tuloy pa natin. Medyo, parang iniisip ko, saang mundo ba masama sabihin whether sa hearing ng komite ng Senado or sa korte for that matter, itong mga basic facts na ito. Medyo fantastic yung stretch na yon. Okay, anyway, may ipapakita po akong larawan sa inyo. Kinukumpirma nyo ba na kayo ang tao sa larawang ito? Yan na. Kayo ba yan, Mr. C? I can import. Nako Sir, po. They mean to silent. gamit lang po yung mata natin. Kasi kung titingnan nyo, mga kababayan, ito pala pong si parang nakita ko to itong si businessman pala po siya. Itong si Joseph Say, na humarap ngayon, mga kababayan, dyan po sa Senado dahil po sa di umano falsification ng mga documents. Ayan nakita natin sa balita. Anyway, tuloy pa natin. Kayo ba yan sa litrato? Kamukhang kamukha po. Anong sabi ng mga attorney nyo? Hindi ba sa kanilang mga mata din? Kayo rin po ito? Nako po, patay si businessman. Your Honor, I have to lie to be silent. Ginagamit nyo ba yung pangalang ito? Yung Shi Zhenzhong? Nako po. I import. What about Cheng Zhongzhen? Ginagamit nyo ba yung pangalang iyon? Your Honor, Alam nyo na, mga kababayan, pagka ang sagot po ay puro invoke my right to remain silent, alam nyo na. Talagang hindi masagot yung mga tanong ni Senator Risa Hontiveros. Ibig sabihin, hindi alam ang isasagot dahil hindi naman talaga
dito na natili mga kababayan sa Pilipinas, etong si Joseph Say. Anyway, eto, wait lang, para may nakita akong balita patungkol po dyan. Punta tayo sa bilyonaryo. Kasi parang yan ata yung nakita kong balita noong nakaraang araw. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Search lang natin. Play muna natin to para hindi kayo maabala. I involved to be silent. Tama po ba na kayo yung honorary chairperson ng Philippine Silk Road International Chamber of Commerce o PSRICC? Sa SIDOT, Sir? sa association, Doon po sa PSRICC, kayo ba ang honorary chairperson? yes. You are. Okay. Ano ang relasyon nitong Philippine Silk Road International Chamber of Commerce sa Belt and Road Initiative? Ito yung, ako is a honorary Yes. chairman. This Chamber of Commerce is Wait lang mga kababayan para may idea kayo sa pinag-uusapan natin. Ito yan. Etong balita 3 months ago. Pinulan ng batikos mula Yan. Pakinggan muna natin to mga kababayan bago tayo bumalik dyan kay Senator Risa. Yan. Eto. sa mga negosyante ang pag-aresto kay mining tycoon Joseph C. Ikinatuwa naman ito ng abogadong dati ng nagsampa Kasi sabi dito, Joseph C. inaresto dahil sa umano'y peking Filipino ID. Grupo iginiit na illegal ang pagkakadakip mga kababayan. So ngayon ito pakinggan po natin. Kasi ito po pala ay negosyante ng pagmimina dito po sa ating bansa. Anyway, tuloy pa natin. ng deportation case laban sa businessman. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Immediate release ang panawagan ng Philippine Nickel Industry Association para kay Global Ferro-Nickel Holdings Incorporated Chairman Joseph C. Inaresto siya ng Bureau of Immigration noong Webes dahil sa umano'y pamimeke ng kanyang pagiging Pilipino ala Alice Guo. Maliban sa natanggap na intelligence information, ayon sa BI, nagmatch din daw ang fingerprint ng mining tycoon sa Chinese national na si Chan Zhongzhen. Sa isang pahayag ngayong araw, iginiit ng PNIA na Pilipino si C at ito raw ay suportado ng nauna ng rulings ng immigration nang humarap din ito sa deportation complaint 10 taon na ang nakalilipas. Grave injustice at paglabag sa due process daw ang patuloy na pagkakadetine ni C nang walang legal na basihan at mere suspicion lang. Alam nyo, ito kasi yung pinakamahirap mga kababayan sa mga kababayan po nating Pilipino na iba eh. Alam nyo kung tutuusin, maliwanag naman na sinasabi na tumugma yung fingerprint doon sa isang Chinese mga kababayan. Ibig sabihin, lalo na ngayon, nakita nyo naman sa pagdinig kanina ni Senator Risa Hontiveros, hindi niya maipaliwanag mga kababayan yung kanyang childhood. Ibig sabihin, yung kanyang kabataan at kung paano siya lumaki dito sa Pilipinas, kung talaga na dito po siya lumaki mga kababayan. Hindi rin niya maipaliwanag yung mga school kung saan siya nag-aral dito po sa ating bansa. So ibig sabihin, malaki ang posibilidad na hindi po talaga siya lumaki dito sa Pilipinas at hindi talaga siya mga kababayan taga-Pinas at pineki lang yung birth certificate po niya. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Kaso ang problema, yung iba mga kababayan Pilipino natin pinagtatanggol pa eh. Eksklusibong nakapanayam ng Billionaire News Channel ang abogadong kumatawan sa complainant ng deportation case laban kay C noon. Para kay Attorney Argel Joseph Kabatbat, malaking development ang pagkakahuli sa negosyante. Sobrang laki kasi nga siya yung isa sa pinakamalaking mining company sa Pilipinas. Diba? Tapos, hindi pala siya totoong Pilipino. We have nothing against the Chinese people na gusto nang dito manirahan, maging Pilipino. Meron naman talaga tayong proseso niyan, yung naturalization. Dapat idaan sa legal. Wala namang problema mga kababayan. Ito baka po ma-misinterpret ng iba mga kababayan po nating Pilipino-Chinese. Ito, magaling po yung total naman nabanggit dito mga kababayan sa balita na wala namang masama. Kung ikaw ay Chinese, naghahangad ka na dito manirahan sa Pinas, gusto mo na dito manirahan, walang masama kasi may legal na proseso po dyan. Pero kung pipikein mo yung mga document mo, pipikein mo yung mga ID mo para maging taga dito ka, ibang usapan na po yan mga kababayan. Meron po tayong batas para po dyan na kailangan pong sundin. Anyway, tuloy pa natin. Kita nyo naman kanina, di ba nung ginigisa ni Senator Risa,
hirap na hirap mga kababayan na sagutin yung mga tanong. Puro invoke my right. Puro invoke my right. So ibig sabihin, hindi alam ang isasagot. So kung dinaan lang niya sa legal yan, yung pag-naturalize sa kanya, walang problema. Ilan sa mga argumentong iprinisinta ng kampo ni Nakabatbat noon ay ang umano'y irregularidad sa birth registration ni C. Questionable daw ang baptismal certificate na ginamit ni C nang mag-apply for late birth registration. Batay kasi sa dokumento, taong 1966 nang binyagan siya sa Christ the King Parish sa Batasan Hills, Quezon City. Pero paano raw nangyari yun kung 1991 itinayo ang simbahan? Iginamit din nilang Chinese ang ama nitong si Emilio C at lumabas sa government documents na hindi ito kinasal sa sinasabing ina nitong si Aida Samson Cue. Sa passport naman ni C na nakuha nila noong 2014, Manila ang nakasaad na place of birth nito na taliwas sa Quezon City na nasa kanyang birth certificate. Diba? Na-dismiss yung kaso sa deportation pati sa falsification dahil kapag kino-question mo yung kiniklaim niyang citizenship, hindi mo pala pwede mo nang kasuhan ng deportation o ng criminal case hanggat hindi mo napapawalang visa yung kanyang Filipino citizenship. Yan yung problema. Wala pa tayong jurisprudence na nagpapabilis sana sa ganung proseso nung isinampa natin yung kaso noong 2014. Alam nyo, nakakabilib din si Senator Risa Ontiveros, no? Tirindi ng mga intel po niya. Kasi biruin nyo mga kababayan, walang kawala dito itong si Joseph C. Kasi para po sa kaalaman ng mga kababayan Pilipino po natin, siya po ay mining tycoon. Ibig sabihin, isa sa pinakamalaking negosyante ng pagmimina dito po sa ating bansa. Ang nakakalungkot nga lang, siya po ang isa sa pinakamalaking negosyante ng pagmimina dito po sa ating bansa. Pero yung simpleng mga dokumento po niya, talagang may mga sabit. Ibig sabihin, hindi po siya talaga legal na taga dito sa Pinas. Anyway, tuloy pa natin. Sa gitna nito, inungkat din ni Senator Risa Ontiveros ang pagiging miyembro ni C sa auxiliary ng Philippine Coast Guard. Anya, bagaman non-government ang PCGA, nakakaalarma ito lalo't usapin pa rin ito ng national security. Wala pang pahayag ang PCG tungkol sa issue. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. So ngayon mga kababayan, kaya ko lang naman kasi ipinakita sa inyo itong balita na ito 3 months ago para may idea po kayo dito po sa ginigisa ni Senator Risa Ontiveros. Kasi mga kababayan, kaya po nagigisa dito itong si Joseph Say, dahil nga mga kababayan hindi po masagot yung mga katanungan sa kanya ni Senator Risa Ontiveros. At ang isa pa, yung kanyang fingerprint, tumutugma po dito po sa isa pong Chinese na talaga mga kababayang hinihinala na siya po yan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. View by Francis Chua. Okay. Francis Chua in another many members. So, yung ginagawa rito, yung para promotion ng Philippines in China, trade in economy promotion. Yan ang purpose. Pero sa akin, hindi naman ako masyado active Kasi honorary chairman, hindi naman masyado involved yan. Oh, well, ako, sa pagkaalam ko sa mga organisasyon, importante pa rin ang honorary chairperson, kahit honorary. Yung sa pag-promote ng Philippine-China trade and commerce, yung PSRICC ba ay may relasyon sa Belt and Road Initiative? I'm sorry, Belt and Road Initiative po. May relasyon ba yung Philippine Silk Road International Chamber of Commerce kung saan kayo honorary chairman dito? Sa tingin ko yung chamber. Yes. Yung chamber I think is pangalan ng yan Yan ang ilagay sila ng pangalan dito. Kasi during time is Francis Chua. Yes, pero yung chamber ba, may ugnayan ba, may relasyon ba sa Belt and Road Initiative? I think wala. Iba po yung pagkaalam ko, sir. How about yung chamber po? May relasyon ba siya sa United Front Work ng Chinese Communist Party? So, wala. Tapos, sino-sino po yung nakakasalamuhan nyo sa chamber? Kasama ba si Michael Yang? Kasama ba si Tony Yang?
I don't know. Hindi ko alam kung sino-sino pa kasi hindi naman ako mismo ng presidente. Hindi Ah. ko Yes, alam. honorary chairperson kayo. So nandun kayo sa mga importanteng events at meron kayong minsan may mataas na invite, posisyon. minsan may invite sa akin, minsan may attend ako sa meeting. Minsan. Pag nag-a-attend po kayo, sino-sino ang mga nakakasama nyo doon sa mga events ng chamber? Karamihan, mga businessman ng Filipino-Chinese businessman in Philippines. Kasama si Michael Yang? Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Nakita nyo ba si Tony Yang sa mga events ng chamber? Hindi. So, Mr. C, Ayan mga kababayan ha. Actually may nakita pa akong isang ano dyan eh. Wait lang, eto. Pakita ko sa inyo. May nakita pa akong isang ano dyan. Yung nahihirapan siyang sumagot. Nasaan yun? Ayan, eto. Ewan ko kung karugtong yan ha. Yan. saan po kayo pinanganak? So, Mr. Eto, napaka-basic na nito mga kababayan pero nahihirapan po siya na sagutin. Ayan o. So, Mr. C, saan po kayo pinanganak? Hello. Ongoing case is in CA. So pasensya na po. As I can emote No, di ba? to my right to remain silent kasi may kaso na eh. Pasensya na. Nasa kote. Napakasimple lang nun mga kababayan. Napakasimple lang nun. Di ba? Napakasimple lang ng sagot nun. Kung pinanganak ka sa Manila, o di sabihin mo sa Manila. Kung pinanganak ka sa Maribeles, Bataan, pwede mo naman sabihin mga kababayan na ipinanganak ka sa Maribeles, Bataan. Pero ang problema kasi dito mga kababayan, yung simple na nga lang na pinanganakan. Ano po, itinatanong sa kanya kung saan po siya ipinanganak, kung taga saan siya, dito sa Pilipinas, kung saan siya lumaki. Hindi niya masagot mga kababayan. Para sa akin, dyan din nagsimula yung kay Alice Guo. Hindi niya masagot yung kanyang kung saan siya lumaki, kung saan siya pinanganak mga kababayan, at kung paano po siya namuhay dito po sa Pilipinas. So ibig sabihin, kung walang maisagot, hindi siya dito lumaki mga kababayan at ipinanganak sa Pilipinas. Ganun lang kasimple. Di ba? Kayo, kung kayo ba ang tatanungin mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga naging sagot mga kababayan ni Sir Joseph Say? Ano po na kung saan hindi niya po masagot, kung saan po siya ipinanganak at hindi niya masagot mga kababayan yung kanyang kinalakihan dito po sa Pilipinas. So ibig sabihin, sabi ko nga po sa inyo, lagi ko naman po ito sinasabi, nang paulit-ulit, kung ikaw ay lihitimong taga-Pilipinas, pag tinanong ka mga kababayan, taga saan ka? Di ba malimit sinasagot ng iba, taga Pampanga, Pangasinan, doon kami lumaki. Minsan nga pag nakakakwentuhan mo pa, yung mga kasintanda niya na dito tumanda sa Pilipinas, minsan ikikwento pa kung paano sila lumaki sa isang lugar na pinanggalingan po nila. Samantalang siya, ano yung sinasabi niya? Hindi niya invoke my right. Diba? To remain silent. Hindi po sagot yan ng isang taong mga kababayan dito nanirahan at lumaki sa Pilipinas. So kayo, kung kayong tatanungin mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dyan sa issue po na yan? Sa tingin nyo, sa inyong palagay, eto ba ay Alice Guo 2.0 na? Tayo nagtatanong lang naman, posible kaya na di umano, Alice Guo 2.0 na itong mangyayari mga kababayan kay Sir Joseph Say na hindi niya maipaliwanag kung saan siya ipinanganak dito po sa Pilipinas at kung taga saan siya na lugar. Mga kababayan, ano po? So comment below na lamang po